Revelation 3. So, itong, bigyan ko lang kayo ng experience ko dyan habang ginagawa ko yan. Para may intro lang ako kasi diretso agad eh. Yung, habang ginagawa ko yan, 3 weeks ko siyang pinaghandaan. 3 weeks ko siyang inaral, binasa. Tapos, sa loob ng 3 weeks na yon, super distracted ako. So, after ng trabaho kasi, mga 2:30 p.m., papahinga lang ako ng 30 minutes. Then, magbabasa ako ulit. Magbabasa na ako. Sa loob nun, habang nag-iisip ako kung anong gusto kong sabihin, kung anong gusto kong gusto kong malaman dun sa nabasa ko, yung utak ko, nasa ibang bagay. Kaya parang ang tagal ko matapos yung manuscript ko. Kaya kapag may nakatoka ako, dapat 1 month eh, kasi very distracted, kahit hindi ako busy. So, sana hindi kayo ganun. Kasi ako very distracted ako. Mabilis ako ma-distract. Nag-iisip ako ng gusto kong example dun sa topic na yon. Pero yung utak ko, ano yung ulam ko mamaya? Kasi ako lang mag-isa. So, mga ganung bagay. Then, mabilis din, kapag may mag-ring lang sa phone, ayun, nade-distract na ako. Pupunta na sa Facebook, TikTok, tapos mag-check out. Madalas manood ng live selling. So, ayun lang yung experience ko habang ginagawa ko to. So, sana may matutunan kayo at maintindihan nyo yung aking topic. So, Revelation 3, verse 7 to 13. Letter to the Church of Philadelphia. So, may background na ba kayo dyan? So, sige. Mag-usa muna tayo. Ay, dito pala. So, pwede po ba tumayo? All rise. Para sa ating pagbasa. So, pwede niyo pong basahin. 1, 2, 3, go. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko na hindi maisasara ni man. Paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Next. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi umaagaw ninuman ang inyong. Ang pagtitimpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas doon. Isulat ko sa kanya ang lahat ng may pandinig ay makinig, sabi ng Espiritu sa mga iglesia. So let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for this day, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat niyo po sa amin na makarating dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na maibahagi ko sa kanila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord. Bigyan niyo po ako ng
kaalaman, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, upang ito ay ibahagi ko ng maayos sa kanila. At dalangin ko, Lord, na itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Tanging salita mo lamang, Panginoon, ang aking mabanggit, Panginoon, sa kanila. Dalangin ko rin, Lord, na bigyan niyo po sila ng pangunawa, Panginoon, sa aming aaralin, Panginoon. Nawa, Lord, maunawaan nila at maintindihan ng bawat salita mo, Panginoon, na nakasulat sa Biblia, Panginoon. At thank you, Lord God, sa kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa patuloy na pagsama sa amin sa araw-araw. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na pong makaupo. Etong meron akong 5 na points. Kasi verse by verse kasi siya na ginawa. Pero mabilis lang to. Don't worry. Yung unang point, pagbati sa verse 7. Ayan. Kung napapansin nyo, sa Revelation 1, di ba paulit-ulit na, then sa ibang sa iba pang bahagi ng Revelation, binanggit dun or palaging dinedescribe ni Jesus Christ yung sarili niya. Di ba? Sa Revelation 1. Kung mababasa niyo sa Revelation 1, sabi doon, 1 verse 18, at ang nabubuhay, namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon, at mananatiling buhay magpakailanman. Ayan pala. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. So, marami pa yan marami pang verses na paulit-ulit na dinescribe doon si Jesus. Kung ano siya, kung gaano siya kadakila. So, dito sa pahayag 3, verse 7, ayan yung pagbati. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. So, sino ba yung mapagkakatiwalaan dyan? Si Jesus, di ba? Tama. Si Jesus yung pinagkakatiwalaan dyan. Sabi dito, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Unlike most of the description na binahagi ni Jesus sa bawat churches, kung natatandaan niyo pa yung mga churches na topic, sige nga, ano nga yun? Ephesus, Smyrna, Sardis, yon. Galing. Tapos yung Eastwood, pang 7. So ito, pang 6 tayo, nasa 6 tayo. This one is not a direct quote from Revelation 1. Hindi siya direct doon. Sa halip, it is a summary of Jesus' character revealed dun sa verse. In Revelation 1, pinakita doon ang example ni Jesus na mayroong shining face at white hair. Natatandaan niyo ba yon? Sa Revelation 1. Pinakita doon yung shining face ni Jesus. Tapos yung ano nga yun? Yung meron siyang hawak na may mga between. 7 between ba yun? Ayun. Basta yun, pag nabasa nyo. Ayun, 7 ilawan. Yung lamps. Yan, mga lamps. At ang dalawang example ngayon ay nagpapakita ng holiness ni Jesus. Yung shining face and white hair. Kaya sinabi dito, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. So, ibig sabihin, si Jesus yung nagsasabi. At siya yung mapagkakatiwalaan. So, next verse. Ang may hawak ng susi ni David. So, ayan. Sino ba yung may hawak ng susi ni David? Siyempre yung papa niya. Joke lang. Yung asawa, yung may hawak ng susi. So dito, sinasabi, the key of David ay makikita rin sa Isaiah 22 verse 22. Ayan. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pintuan, walang makakapagsara nito, at kapag sinarhan niya,
walang makapagbubukas. So, related din siya dun, di ba? Sa verse na yon. Saan ba yon? Sa verse 8 yata. Oo, sa prophecy. The key represent the authority. The key holder has over a specific domain. Sabi dito sa na-search ko. So sabi dito, for example, si Mark Zuckerberg. Kilala niyo ba yan? Siya yung CEO ng Meta, di ba? Facebook pala. Ay, Meta na kasi, di ba? Meta na siya. So, sabi dito, si Mark Zuckerberg, siya daw yung may authority na mag-update and mag-shutdown dun sa Meta. Kasi siya yung may hawak ng susi. So, ibig sabihin lang nun, CEO siya eh. So, nasa kanya yung authority. So, kung may hawak ka ng susi, nasa iyo din yung authority. Di ba? Correct? Correct! Maniwala kayo doon. And si Elon Musk, kilala niyo ba si Elon Musk? Marami siyang di ba? Marami siyang business. Ayun. Ang alam ko lang kasi sa kanya yung Tesla. Alam ko sa kanya Tesla. Ayun. Tesla. Tesla kasi. Ay nako, Arvin. Simple lang. Kasi, company nila yun eh. Kaya sila may authority na mag-shutdown or mag-update nun. Kagaya ni Mark Zuckerberg. Nasa kanilang final decisions. So, leaders with the key have authority to fire or hire employees according to their own discretion. So, pero dito sa verse 7, dinidescribe na si Jesus ang may hawak ng susi ni David. Jesus was the final fulfillment of the Davidic covenant sa 2 Samuel 7, may kita doon. The kingdom promised to David's descendants belongs to Jesus. He is the king. Jesus will reign on David's throne over the whole earth. This will be literally fulfilled during the millennial reign. And from that time forth, Jesus will then reign forever over the New Jerusalem. May pa ba ako dyan? So, ayan. Next, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya. At walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Jesus is the only way for a person to come into the kingdom. So, si Jesus lang daw yung nag-iisang daan para ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi dyan sa John 14, verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Then sa John 10, verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Jesus described himself as being the door. He is the door and he holds the key. It means na dapat tayong pumasok sa pamamagitan ni Jesus lamang. Hindi ka pwedeng makapasok sa magitan ng jowa mo, ng asawa mo, or ng kaibigan mo. Tanging si Jesus lang. Amen? Amen! Wait lang, nanghihina kasi ako kasi kanina pa kami nakatayo ni Jonabel tsaka ni CJ eh. Nagluto kasi kami. So, napagod ako. He is the door and He holds the key. It means na dapat tayong pumasok sa pamamagitan ni Jesus. Maraming tao ang naniniwala sa isang uri ng universalismo. Kayo ba? Naniniwala din ba kayo doon? Universalismo. Akala nila, basta sincere ka sa paniniwala mo at medyo mabuting tao ka naman, in the end,
Dahil mabuti ka, makakapasok ka naman daw sa heaven. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ka? Hindi ka pa daw Christian, sabi ni, si Ryan ka pa daw. So, hindi siya ganon. Hindi ganon yon. Jesus emphatically rejects that idea. He holds the key. Di ba nga? Siya yung may hawak ng key. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Tan Pilix. Ay, si Miguel Tan Pilix pala yon. Sino nga yun? Ay, sino nga yun? Felix ba? Sino si Felix? Felix Manalo. sorry. Kasi ang natatanda ko lang sa kanya, Felix. Pumasok sa ko, si Muhammad, si Felix, tsaka si Kibuloy. Ayun, di sila yung may hawak ng key. Si Jesus lang. Sino? Ka Eduardo? Meron ba doon? Ay, si Manalo. Di ko kasi kilala eh. Pasa. Pasa pa. Ano yun ba? Nakalive ba tayo? Kala ko nakalive tayo. So, ayun. The truth is both a comfort and a warning. It comforts true believers because it reminds us that when Jesus welcomes you in and opens the door to you, no one can close it. So, para sa mga banal or Kristiyano na nabubuhay sa huling panahon, ito ay lalong nakakapagpatibay. Kahit na inuusig tayo ng world governance, ng government. For example lang yung di ba, alam naman natin may mga bansa na pinagbabawal ng mga Kristiyano magbasa ng Bible, di ba? Pinagbabawal na yung mga ganong service sa ibang bansa. So, yung mga taong yun, nakaka-inspire sila kasi sa kabila ng pang-uusig sa kanila ng government nila, di pa rin sila tumigil na mag-serve kay Lord, magpuri sa Kanya. So, sana tayo din, habang tayo ay malaya pa na magpuri sa Panginoon. Hindi nila maaalis ang iyong kaligtasan. So, kahit sino pa yan, hindi nila maalis yung iyong kaligtasan. Kahit government pa yan. Kahit patayin pa nila kayo. Basta totoo kayong nananampalataya sa Panginoon. Si Jesus ay hindi nagbibigay sa kanila ng susi dun sa mga nanguusig sa atin. Hindi niya binibigyan ng susi yung mga nanguusig sa atin na gawin iyon. Kung sila o ikaw ay tapat, bubuksan ni Jesus ang pinto para sa kanila or sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sila ay tatanggapin sa kanyang kaharian. At the same time, it is a warning also. You cannot open this door by yourself. Your own merits cannot save you. The authority is in Jesus' hands. Kung si Jesus ay nakapag-decide laban sa iyo, there is no appeal. Nagets niyo ba? Once shut on you, ibig sabihin, kapag naubos na yung lahat ng binigay sa yung pagkakataon upang maging tapat na lingkod niya, at hindi mo nagawa yon nang nabubuhay ka pa, wala nang chance. Tama ba? Once na namatay tayo, wala nang chance. It will not be open again. Hindi na ulit mabubuksan yon. Sabi nga doon, di ba? Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya. At walang makakapagbukas ng anumang sinasarahan niya. So once na sinara na ng Panginoon sa'yo, yung chance na yon, hindi ka na niya bubuksan.
Hello. So kung may chance ka pa, habang may chance pa, ibigay na natin yung buo natin sa Panginoon. If you know the story of Noah, alam niyo ba yon? Story ni Noah. Baka may hindi pa nakakaalam story ni Noah dyan. God Himself shut the door of the ark. Totoo ba yon? Si Lord yung nagsara ng pinto ng arko. Sa Genesis 7:16, nung nasarado na yung pinto ng barko, di ba? Yung opportunity ng mga tao doon is wala na. Hindi na sila naligtas. Dun sa baha. Kasi nga, sarado na yung pinto. The last chance had run out para dun sa mga taong nalunod. So, wala nang silbi yung pagkatok nila dun sa barko at yung pagsigaw nila ng pangalan ni Noah habang nalulunod sila. Kasi si Noah, hindi naman niya kayang buksan yung pinto ng barko eh. Pero naisip ko din, habang binabasa ko to, what if naghulog si Noah ng lubid? Di ba? Naisip ko lang. So, what if nga? So, hindi sila kasya sa bintana. Hindi sila kasya sa bintana. So, yun lang. Naisip ko lang din. Kasi si God nga mismo yung nagsarado ng pintuan ng barko. Even Noah, hindi niya kayang buksan at isarado. Hindi niya kayang isarado yung pintuan. Yung pintuan ng barko. Dahil sa sobrang bigat nung pinto na ginawa ni Noah. So, wala ring nagawa si Noah. So, kagaya din nun, wala na ring, once na wala na tayong chance, wala nang, sorry not sorry na lang. Hindi. Kapag wala nang chance, wala na talaga. So, ayun, lagi kong paalala sa inyo, habang bata pa kayo, malakas pa kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Next, ayan, application na pala. Ayan, it is important to know that Jesus opens and shuts the door. You don't know when the door will shut and your chances will run out, so don't put the Lord to the test. Today is the day of salvation. Come to Him while the door is open. Secondly, don't fear man. No one can shut the door on you except Jesus. Okay? Huwag kayong matakot dun sa mga nanguusig sa inyo, nagsabi ng baduy naman na ito, nagbabasa ng Bible. Huwag kayong matakot dun. Huwag din kayo matakot sa kamatayan. If ever makapunta kayo sa post. Hindi mo na, wag mo na. Pag-aaralan natin yan. Tribulation. Napunta na doon no? Pag-aaralan natin yan mamaya. Next, ayan. Second point, papuri. Ayan. Pansin nyo ba, sa Smyrna, tsaka itong Philadelphia lang, yung nabigyan ng commendation ni Jesus, di ba? Walang negative pala. Walang negative. Walang negative na comment. Sabi dito, alam ko ang ginagawa ninyo. Ayan. Hindi ko pa next. Ayan. Alam ko ang ginagawa ninyo. Ayan. Alam daw ni Jesus yung ginagawa nila. Sinabi ito ni Jesus sa lahat ng mga churches. Kung natatandaan niyo pa, yung mga naunang church, palaging sinasabi ni Jesus yan. Palagi nasa sulat yan. Alam ko ang mga ginagawa mo. And the Church of Philadelphia is one of the only two, along with Smyrna, that received no criticism from Jesus. Okay, next. Alam kong kaunti lamang ang inyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita. So, hindi sila pinuri dito ni Jesus na isang malakas, hindi rin yun isang kritisismo na sila ay mahina. Alam natin na ang lahat ng tao ay mahina sa ating sarili. Tama po ba? Sino malakas dito? Laban kayo ni music.
Hindi. So alam naman natin yun, di ba, na lahat tayo ay mahina. It is also important for us to see that even the Church of Philadelphia, which was not criticized at all, was weak. So mahina sila daw. Ayan, sabi dito, alam kong kakaunti lamang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita. It wasn't due to their own wisdom, skills, or intelligence that they could follow God faithfully. So hindi galing sa sarili nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. God intentionally uses normal people as vessels to spread the gospel, to show that it is His power which saves. Sabi dun sa Romans 1 verse 6. Ayan, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So ayun, sabi dyan. At hindi ang sarili natin. He does not want boasters in heaven, bragging about their spiritual prowess. Sabi dyan sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ayan. Hindi ang kayamanan, status, or yung worldly logic mo o isang argumento ang nakakapagpaligtas. Sa halip, si Jesus lamang ang makakapagpabago ng ating puso. Hindi yung jowa mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung asawa mo. Hindi siya yung makakapagpabago ng puso mo, kundi si Jesus, only Jesus. So dito may example, para tayong isang jar of clay na naglalaman ng pinaka-expensive na diamond sa buong mundo. Ibig sabihin, the extraordinary power and value come from God, not from our own strength or merit. It highlights that God works through broken and imperfect people. Kasi yung jar, di ba, pag nahulog, pwedeng mabasag. So, ibig sabihin, tayo yung nagre-represent ng jar of clay. At si God yung pinaka-expensive na diamond na nasa loob natin. So, ayan, sabi dito, it keeps us humble and reminds us to rely on Him. Ba yan? Napindot ko. Ayan. Because it is all Him. Si Jesus lang. It keeps us humble and remind us to rely on Him. So kay Jesus lang dapat tayo mag-rely. Wala nang iba. He gets all the glory. Sa Kanya dapat mapunta yung glory, hindi sa atin. Okay? In these letters to the churches, we have seen again and again that God asks us to conquer the world and temptation. You cannot conquer by your own power kasi hindi natin kaya yun. Ma-overcome mo lang ito through Christ. The power is from Him. The victory is for Him. The glory is to Him. Okay? Napanood ko yung kay Tete Lastay. Sabi niya doon, nagtatanong kasi siya, sabi niya, na-realize niyo ba na sobrang evil na and corrupted na daw ng mundo? Sabi niya doon. Kung napanood niyo na yon. Sabi niya dito, kapag gumawa ka ng mabuti, ay pagtatawanan ka. I mean, it's okay if they will laugh at you, they will mock you, sabihan kayo ng baduy, or corny kasi nagbabasa nga kayo ng Bible, or nag-share kayo ng word ni God. So, sabi niya doon, it's okay. Okay lang daw. Why care about other people say to you? Kasi kapag lagi niyong iniisip, yung sasabihin ng ibang tao, you will end up becoming a people pleaser. So, what really matters is what God will say to you on Judgment Day. Kasi individual daw tayong haharap sa Kanya. So, hindi natin madadala yung
Hindi natin makakasama dun yung mga kaibigan natin or mga pamilya natin na pumipigil sa atin na mag-serve kay Lord. Or yung pinagtatawanan tayo ng mga tao, hindi natin sila makakasama kapag hinarap natin si Lord. So individually yun. So dito sabi niya, if you deny Lord here on earth, He will deny you in heaven. So may nagde-deny ba dyan kay Lord? Wala naman, praise God. So, don't let them influence you. Influence them. Yun ang sabi ni Tetelestai. So next, ay may application pala ako dito. Hindi ko nalagay. Ayan. God calls us to keep His word. It is possible, but not through your own willpower. You must lean to depend on Christ. What are some practical ways you can learn to depend on Jesus in your Christian walk and when facing temptation? So next verse, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. The statement here ay halos kapareho ng paglalarawan ni Jesus sa kanyang sarili, na tanging siya lamang ang makakapagbigay ng kaligtasan, and He alone could provide salvation. From the context, it appears that most in the Church of Philadelphia had come through this door. So ano ba yung door na yun? Makikita natin dito na ini-emphasize ang salitang hindi maisasara ni numan. Ayan, hindi maisasara ni numan. Ibig sabihin, in that time, pinupunto dito na makakaranas sila ng persecution or opposition from the culture around them. Certainly, gusto ni Satan na hindi sila makapasok dun sa door na yon na sinasabi ni Jesus, na salvation, door ng salvation. Pinipigilan sila ni Satan na hindi makapasok. And he would have used worldly system to try to accomplish that plan. Pero sabi nga ni Jesus sa Matthew 16, Jesus comforts the church by reminding them that He set the door in front of them. He kept it open by His power. The very gates of hell could not overpower Him. Andyan ba yun? Wala pa pala. Di ko yata nalagay. So next. So lagi niyo tatandaan na hindi kaya ni Satan na makapasok dun sa door na yon. Ibig sabihin kay Jesus, hindi niya kaya si Jesus. Hindi niya ma-overpower si Jesus. So next, ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. Sa verse 9. Verse 9 na tayo. Ayan. Inuna ko muna yan bago yung sa taas. Ito yung mga taong Jewish by blood. Ang tunay na Hudyo ay hindi lamang isang ethnically Jewish. Ang tunay na Hudyo ay ang nagpapahayag kay Jesus at nagbabago sa kanyang puso. So, kung may background na kayo ng Jewish, ano yung Jewish? Nakalimutan. Culture. Culture ba? Tao yun eh. Tao yun eh. Lahi nila. Yun, tama ka bro. Lahi nila, yung mga Jewish. Sabi dito, ang mga kampo ni Satanas, tinawag pa silang kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. So dito medyo naguluhan ako eh. Ang una eh. Ano yun? Sabi dito, Satan used even those who were Jewish by blood to persecute the church and fight his battle against God. So may mga pagkakataon pa rin ganun pala na gagamitin kasi yung Jewish, di ba, bloodline ni Jesus. Tama ba? So kahit pala bloodline mo si Jesus, may chances pa rin na gamitin ka ni Satanas, di ba?
paano pa kaya tayo na hindi bloodline, di ba? So, ayun. Sabi dito, nakikita natin ito sa kaso ni Judas. Kung kilala niyo si Judas, isang Hudyo na naging kasangkapan ni Satanas at nagkanulo kay Jesus. Kilala niyo ba yon? Nagkanulo kay Jesus, si Judas. Ang mga Pariseo, kasama yung mga Pariseo, kasama pala sila. Ngayon lang na-realize. Ngayon lang nag-review. Kasama ang mga Pariseo at mga leader ng relihiyon na sumasalungat kay Jesus ay mga kasangkapan din ni Satanas. Grabe, no? Ay, oo nga pala. Kasi sila din yung nag-push na i-crucify si Jesus. Oo nga pala. At ang simbahan din ng Philadelphia ay nakaharap din ng mas maraming Hudyo na kagaya nila. Maraming pagsubok na kinakaharap sila, maging kapwa nila mga Hudyo ay mga persecutors nila. So, nakaranas din sila ng persecution sa kapwa nila Hudyo, yung mga taga Philadelphia. Hindi lang, siguro lahat naman siguro ng churches nakakaranas ng persecution dun. Sana ba ako? Ayan. Mahalagang hindi tayo umasa sa ating mga kapamilya. Sabi doon, di ba nga, kasi bloodline si Jesus ng mga Hudyo, di ba? So, mahalagang hindi tayo umasa sa ating mga kapamilya or kadugo natin or yung culture salvation. Sabi dito, John the Baptist told the Jews of his day that they wrongly relied on the fact that they were Jewish. Kasi nga yung mga Jewish noon, masyado silang nagre-rely sa kanilang salvation. Sa ninuno nilang sino? Sino ninuno nila? Si Father Abraham. Si Abraham yung kanilang ninuno. Masyado sila nagre-rely doon kay Abraham. Sinasabi nila, ninuno namin si Abraham. Kaya maliligtas din kami. Mga ganong bagay. Masyado sila nagre-rely sa culture nila. Sa culture salvation na tinatawag. Kaya he told them that God could make Jews spawn from the very rocks under their feet. Sa Luke 3 verse 8. Ay, baliktad. Ayan. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. So, ayan. And Christians may do the same thing. Pwede rin ganun, maging ganun tayo. Kagaya ng mga nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. And Christians may do the same thing. Marami sa ating naniniwala na naging Christian tayo dahil lumaki tayo sa Christian family. Correct ba? May mga ganong, na ba kayo? Mindset. Others believe they are Christian because they live in Christian country. So, Christian country ba tayo? Yes, correct. Catholic daw si Dayan. In some countries, sa ibang country, siguro dito din sa atin, di ba? Kapag ang isang bata pinanganak sa country na yon, bata pa lang, nilalagay na agad dun sa PSA na lang nila, sa PSA na naka-indicate agad yung religion, di ba? Sa mga birth certificate nyo, ganun, di ba? Naka-indicate. Pero may iba hindi naglalagay hindi naglalagay ng religion. Pero yung iba naglalagay. Sa akin, Catholic nakalagay sa akin sa birth certificate ko. So, Catholic ako. So, birth certificate lang yun.
Kaya ganon kasi, syempre yung parents nila, syempre yung parents nung bata, para silang Christian or Catholic. So, nasa kanila yung decision kung anong religion ng bata agad. 'Di ba? Sila na agad nag-decide. So, application na tayo agad. Salvation is through faith by grace. It makes no distinction between skin color, bloodline, or ethnicity. Do not rely on the fact that you live in a place with a lot of Christian or that your parents are. God has no grandchildren. You must have your own relationship with Jesus. So, ayun. So, hindi pala pwedeng sabit dun, no? Walang grandchildren, children lang. So, hindi tayo pwedeng sumabit. Hindi ka pwedeng sumabit sa mama mo or sa papa mo. Pagdating ng rapture, di ka pwedeng, pasabit! Di pwedeng ganon. Di pwedeng ganon. Di wala pwedeng ganon, di ba? Di ka rin pwedeng sumabit sa asawa mo. May ka pasabit! Sama mo ako doon! Di pwedeng ganon. So, or either sa boyfriend or girlfriend nyo, hindi kayo pwedeng magpasabay. So, hindi yun pwede. Dahil ang salvation is individual. Individual ang salvation natin. Ha? Hindi siya by partner. Hindi din by group. Ano ba kayo? hindi ka mali. hindi siya ganon. So, always remind na individual ang ating salvation. Next. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin. Yan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin. So, makikita natin yan sa Isaiah 60 verse 14. Yan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. Kasi 'di ba, nauna yung kanina, yung sa mga kampo ni Satanas. Kasi nga, sinabi ko doon na nakakaranas ng persecution yung mga taga-Philadelphia. So, ang pinangako sa kanila ng Panginoon, ayan, tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin yung mga nanguusig sa inyo. So, may kita dyan sa Isaiah 60, verse 14. Ang mga anak ng mga umapi sa iyo ay lalapit sa iyo at magbibigay galang. Luluhod sa paanan mo ang mga humamak sa iyo, at ikaw ay tatawagin nila lungsod ng Panginoon o Zion, ang lungsod ng banal na Diyos ng Israel. So, ayan. Lahat ng kumontra sa mga saints ng Philadelphia ay haharapin ni Jesus. Those who oppose the saints of Philadelphia would be dealt with Jesus. Gagawin niyang tama ang lahat. At isang araw, lahat ng taong nagpahirap sa kanila ay luluhod at magpapakita ng respeto at hihingi ng tawad. So, yun yung mangyayari. When will this happen? Ayan. Kailan ba mangyayari yun? Sa letter, walang binigay na specific na sagot. Marahil maaaring mangyari ito sa final judgment daw. Sabi doon. Before the guilty face their sentence and are condemned to hell. So dito, sinabi kasi dito, di ba, tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin yung mga umusig sa inyo at haharapin sila ni Jesus. Lahat ng mga umapi sa Philadelphia. So, yung question, when will this happen? So, kailan mangyayari yun? So, dito naman sa buong verse ng Revelation 3, verse 7 to 13, wala namang sinabi doon na, ibig sabihin ito, walang sinabing specific na sagot kung kailan mangyayari yun.
So sabi niya lang doon, marahil maaring mangyari ito sa final judgment na daw, before the guilty face their sentence. So, application, pero, nakaranas na ba kayo ng may nang usig sa inyo, tapos pinagpasa Diyos nyo na lang? Tapos, si Lord, Lord, ikaw na bahala dyan. May nangyari na bang ganun sa inyo? Wala pa sa akin eh. Hindi pa sila ginantihan ni Lord eh. Charing lang. So, wait na lang natin. Joke lang. Joke lang po. Joke lang kasi. Maniwala kayo eh. So, ayun. So, application natin dito, live for the long term. Sana ngayon? Live for the long term. Have an eternal perspective. It may appear that the enemies of God are victorious or prosperous in the short term, but in the end, He will set everything right. Makikita natin yan sa Psalms 73 verse 17. They will receive what they deserve. So live for God and be faithful to Him without compromise. So, may naisip ba kayo dyan? Kasi naisip ko habang binabasa ko to, si Diskaya. Naisip ko si Diskaya. Naisip ko siya. Nung nabasa ko to, yung application niya. Sabi, di ba? The enemies of God are victorious or prosperous in the short term. So, naisip ko siya, oh man, si Diskaya to. Parang si Diskaya talaga to. So, yun naisip ko siyang, example. Kung nakita niyo kung gaano karangya yung buhay nila, di ba? Pero nakuha nila kung ano yung nararapat sa kanila. Kasi nga, yung ginawa nila is hindi maganda. Yung kayamanan nila nakuha nila sa maruming paraan. So, hindi natin ginajudge sila, pero ganun kasi nakikita natin, ganun yung nasa hearing eh. So, ayun, isa siya naisip kong pwede kong maging example sa inyo. Na kapag may gumawa ng masama sa atin, huwag natin gantihan. Huwag yung pakinggan yung sinabi ko kanina. Huwag natin gagantihan. So, lagi lang natin idulog sa Panginoon. Or mag-wish ka ng, yung birthday wish mo, kagaya ni Cara David. Hindi yun. Nag-wish na sa... So, ayun. So, nakakaawa din naman sila. Naawa din naman ako sa kanya. Pero nung una, galit na galit ako eh. Hindi ako makamove on sa Rolls-Royce niya. Ano nga yun? Yung kotse niya? Rolls-Royce? Ay! Rolls-Royce. Ang hirap kasi yung pangalan na yan. So, so ayun. Ayan, malapit na tayo guys. Malalaman nilang minamahal kita. Tama ba? Ayan, malalaman nilang minamahal kita. So, ang gandang statement, di ba? Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin ni Jesus sa iyo. Ang kanyang opinyon ay mahalaga dahil hawak niya ang susi at mahal ka niya. So, si Jesus lang may hawak ng susi at mahal niya tayo. So, application agad. Ayan, application. When you are mistreated and unloved by those around you, remember that Jesus loves you. He does not stop loving you just because people do. Hayaan mong aliwin ka ng pangakong iyon ng Panginoon. So, mahal ka ng Panginoon. Huwag niyong isipin yung mga hindi nagmamahal sa inyo dyan. Next. Ayan, verse 10 na, lahat na yan. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig.
So, anong ibig sabihin ng statement na yan? Sabi dito sa ano ko, sa pinaggayahan ko ng manuscript ko. Sabi niya doon, it is a promise of a pre-tribulation rapture daw, sabi niya. So, nagko-question siya dito eh. It is a promise of a pre-tribulation rapture, sabi niya doon. So, this is a widely debated verse. Naniniwala ba kayo? Very, debated na verse. So, padadaanan ko lang siya kasi okay naman yung sinabi niya dito eh. Sabi niya, yung mga naniniwala sa isang pre-tribulation rapture of the church ay karaniwang ginagamit yung mga talatang yan bilang isa sa mga haligi ng kanilang argumento. Yun yung sabi. Ito daw yung verse na yan. Yung verse na yan, yung ginagamit na talata ng mga mahilig yung mga naniniwala sa pre-tribulation daw. So, itinuturo nila ang katotohanan ng oras ng pagsubok na ito ay darating sa buong mundo. At sa makatuwid, ito ay tumutukoy sa kapighatian. May nakita akong English version ng ayan, sabi niya. Pinagtatalunan nila yan, yung verse na yan, yung mga verse na yan, sa panga. Ayan, pinagtatalunan nila yung mga verse na yan, yung mga naka-highlight na keep you from. Paras na verse lang yan sa Revelation 3 verse 10. Iba't ibang version lang. So, yung praise daw na, yung salitang keep you from, ay nangangahulugan daw na ang simbahan ay aalisin upang hindi nila maranasan ang oras ng pagsubok. Yan yung mga arguments nila. Yung keep you from daw. So, sa iba naman, doon naman sa hindi naniniwala sa pre-tribulation rapture, sa ibang English naman ng version na keep you from, ayan, in Greek word, yung ek can mean to keep you true or preserve you in the trial. Ito naman yung sa mga hindi naniniwala ng pre-tribulation daw. Yan. Yan yung mga hindi daw naniniwala. Therefore, they believe that this promise means that God will protect believers mula sa pagsubok. Yun yung sa kanila, yung paniniwala nila. Ayan, sa NLT version, I will protect you from, sabi doon. Kasi yung naunang argument nila is yung I will keep you from. Tapos sa kanila naman, I will protect you from. So, saan kayo doon? So, hindi na natin masyadong pag-aaralan yan kasi, yan widely debated, yan, yung topic na yan, yung pre-tribulation. So, dinaanan lang natin. Sabi ni John Piper, sabi niya dyan, God's promise, God's promise to keep us from the hour of trial probably doesn't mean that we are taken out of the world. Di niya tayo alisin sa mundo. Post-trib yun eh. But rather that, God will keep us from the faith-destroying effects of the hour of trial. He will guard us. He will protect our faith. So yun lang yun, yung pinangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya sinabi na aalisin ka niya sa mundo para hindi mo maranasan yung pagsubok. Hindi. Wala nga akong sinabi. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. Undecided. Kasi hindi ko pa nga siya pinag-aaralan eh.
Hindi ko pa siya masyadong inaano yung pre-tribulation tsaka post. Ha? Oh, ibang views na kasi yan. Sabi, in-explain dito yung paniniwala ng iba sa pre-tribulation. Tapos, in-explain naman dito, may in-explain din sa mga hindi naniniwala. So, yan, kinuha niya yung example ni John Piper. So, views niya to. So, sabi diyan, pero, pero parang may ano naman, may sense naman. So, so hindi ganoon siya. Hindi niya daw tayo aalisin sa mundo, sabi niya. Sabi ni John Piper. Para tayo ay hindi makaranas ng kapighatian dito sa mundo. But rather that God will keep us from the faith destroying. So, hindi lang hahayaan ng Panginoon na ma-destroy yung faith natin sa Kanya. Okay. Yes, kahit makaranas tayo ng pagsubok. So, huwag kayong magbabackslide agad. Hindi. Okay. Backslide. So, ayan. From them, yung word na ik na Greek, the Lord rescued me, sabi doon. In this case, Paul was not removed from the persecution. Instead, he was given strength to endure through them. Kung kilala niyo si Paul, marami siyang pagsubok na pinagdaanan, di ba? So, lahat yun na pagdaanan niya. Pero binigyan siya ng kalakasan ng Panginoon na malagpasan yung mga trials na yun. So, isa siya sa example dito, si Paul. Like many things in Revelation, your interpretation of this verse will depend on the lens you view end times. So, nasa inyo yun, kung paniniwala nyo, kung pre-tribulation ba kayo or post-tribulation. Basta ako, alam ko, rapture. Hindi. Kasi may mga ibang mga paniniwala kasi yung Christians nun. So, pero ayoko na siyang i-elaborate pa kasi nagugulan yung utak ko, B. Nahihirapan ako i-explain eh. So, ayan. If you believe in pre-trib, you will claim this verse in support of it. And if you believe in post-trib, you will view this verse as a promise that God will give you strength to face the persecution of that tribulation. This verse should not be used as a proof of either view because it is not 100% clear what it means. So, hindi nga siya 100% na malinaw. So, certainly, believers should not be surprised to face trials. Yun lang yung lagi tatandaan. Bilang mga believers ni Christ, huwag na tayong magulat na nakakaranas tayo ng mga pagsubok dito. So, next. So, what comfort can we take from this verse? So, yun yung question doon. If you are faithful, God will either keep you from the trial sometimes or preserve you in it more often. Hindi niya hayaan na wasakin ka ng mga pagsubok. Kaya ito ay isang katulad ng promise sa Revelation 3 verse 5. That He will not blot out your name from the book of life if you conquer. So sino nakakatanda ng Revelation 3 verse 5? That He will not blot out your name. So di niya daw tatanggalin sa aklat ng buhay yung pangalan mo. Di ba na-topic mo na yan? Ano nga yun? Sa Sardis. Okay. So, sino yung mga nandito last Sunday? Yan. So, alam niyo na yun, yung Revelation 3 verse 5, that He will not blot out your name. So, hindi niya hayaang wasakin tayo ng mga pagsubok. Kaya, yun yung promise ni Lord sa atin. Kagaya ng promise niya din sa atin sa Revelation 3 verse 5 na hindi niya daw tatanggalin yung
pangalan natin sa Aklat ng Buhay. Kapag tayo ay pag tayo ay napagtagumpayan natin yung pagsubok. So application, be faithful to God, keep His word. When you do that, He will give you strength to sustain you through any challenges and trials you may face. So yun yung ating application sa verse 10. So third, yan, dito natin sa mga payo. Ano sa English yung payo nga? Advice. Ano pa? May iba pa eh. Ayun, counsel. Ayun, counsel. Sa verse 11, sabi dyan, darating ako sa lalong madaling panahon. Many Bible passages describe as being in the last days or the last hour. So, marami din tayong mababasang ganyan, di ba? Na mga passages sa Bible. Hindi natin alam kung gaano katagal ang mga huling araw na ito. Pero, inilalarawan dito ang lumalagong kasamaan at paghihimagsik sa Diyos. Dahil hindi nagbigay ang Diyos ng anumang tiyak na mga huling araw, maaari silang magwakas anumang oras. So, alam niyo naman kung ano nangyayari sa buong mundo, di ba? Lalo na saan? Mas viral kasi ngayon yung mga LGBTQAAQZ. Ay! LGBTQ QAAZ. Yon. Basta yun, LGBTQA. QA. A to Z. Ayan, di ba yun yung, ngayon eh, mga naghihimagsik sa Panginoon, di ba? Marami akong napapanood eh, na lalo na yung mga nagpipreach, ng mga Americans sa mga campuses, napapanood ko, grabe sila hindi yan yung love na sinasabi mo. Sabi nila, yung love is yung tanggapin nyo kami, sabi niya. Sabi nung bakla. Oh, love wins daw eh, sabi niya eh. Nung budding pala. Grabe. Yun kasi yung mga napanood ko, grabe yung paghihimagsik nila, no, sa May mga iba naman na napanood ko na nagre-respect sila dun sa nag-share ng gospel. Pero may iba talaga na minumura pa. Na, F you, mga ganun pa. Hindi yan ang love na sinasabi mo. Gumaganon pa sila. So, grabe yung paghihimagsik nila. Kasi mas hindi nila naintindihan kasi yung Bible eh. Sabi niya, hindi ka sabi pa dun sa nag-share ng gospel, Go to your home, read your Bible again, sabi. Hindi mo naintindihan yung Bible. Parang siya naintindihan niya. Diba? Grabe So, grabe yung... Kapag nakakapanood ako ng gano'n, naiinis ako eh. Kaya minsan, ini-skip ko na lang eh. Pero di ko maiwasan na eh. Pero lagi lang sinasabi ni Mike, huwag ka magko-comment. Kasi mababash ka. So, ayun. Tapos lalo na yung kay Easy. Di ba? Lalo na yung kay Easy. Easy ba yun? IZ. Oo. Tapos si Arvin. Ay, di ba ikaw yun? Grabe yung nila, di ba? Yung basher kay Alvin. Doc Alvin. Ay, hindi. Si pala yan? Ay, pala yun. Grabe yung, nagtanong din yung ate ko, ikaw, anong mo kay Alvin? Sabi ko, ano bang ni Alvin? Sabi ko sa kanya, yung asawa ni IZ, ano daw views ko kay Alvin? Sabi ng ate ko. Sabi ko, ayun, si Alvin, sabi ko. Sabi niya, hindi ka ba na sa pinagsasabi niya? Kasi di ba may mga
harsh na words si Alvin na nasabi na masyadong oo, harsh but truth. Yun ang sabi ko sa ate ko. May mga iba kasing nagbabahagi ng salita ng Diyos na masakit pero totoo. May iba naman na yung mga hindi nag-sugarcoat ng may iba naman na may mga nag-share ng gospel na smooth lang, hindi siya masyadong masakit. Yung parang iniingatan niya na hindi masaktan yung kausap niya. Yung gano'n. Pero ang nakikita ko kasi kay Alvin, siya harsh. Siya, hindi niya siya sugarcoat yung sinabi niya. Talagang, masasaktan, mababangga. Ganon. Pero bahala siya kasi siya naman yun eh. ayoko na mag-comment ng sa kanya. Baka mabash. Ayun pala yung mo kay Alvin. Ayun nga yung sabi ko din sa ate ko na pagsubok lang yan kay Easy tsaka kay Alvin, hayaan mo na yan sila. Sabi ko sa kanya, huwag ka na lang magpapansin-pansin. Sige, mag-pray mo. Mag-pray nyo. So, ayun. Sabi din dito, maaari daw magwakas anumang oras. Kasi sabi dito, na tayo nasa last days na daw, sabi. Malapit na daw tayo sa last day. Sa mga huling araw. Pero hindi totoo yung 2012. Tapos na yun eh. So, malapit, lagi lang pinapaalala dito na nasa mga huling araw na daw tayo. Kasi nga, punong-puno na ng paghihimagsik sa Diyos yung mundo. Dapat nating tandaan na sa Diyos ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. Sa 2 Peter 3 verse 8. Yan. Ang mga pangyayari sa aklat ng Revelation ay naayos na. So, ibig sabihin, na siya? Fixed na. Alam ng Diyos ang eksaktong oras kung kailan ito mangyayari. For our part, idinisenyo ng Diyos na hindi magtakda ng date or taon para sa henerasyon natin, tayo ay mamuhay ng may pag-asa at handaang kinakailangan. So, hindi siya nagbigay para inalala ni Lord yung part natin. Hindi siya nagbigay ng date or ng taon kung kailan mangyayari yung huling araw na yon para yung bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa at syempre maging handa tayo araw-araw, oras-oras. Dapat lagi tayong handa. Kasi hindi nga natin alam kung kailan mangyayari, di ba? So, walang nakakaalam. Si Lord lang. So, sabi niya dito, Jesus is coming soon. His return is imminent. Ayan. So, application tayo. We should be ready. The time is getting ever closer. Let us work while it remains day, for the night is coming when no man can work. Sabi dyan. Application. Ayan, we should be ready. John 9:4 din, may kita. Ayan. Basahin nyo na lang, guys. Next verse, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw nino man ang iyong gantimpala. So, ingatan mo yan, yung corona mo, be. The saint in this church were doing well. So, sabi doon, yung church daw ng Philadelphia, yung mga tao sa Philadelphia, yung mga Christian daw sa Philadelphia, ay maayos yung kanilang ginagawa. Kaya simple lang ang payo ni Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus sa kanila, kumapit ka. Sabi niya, pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Tapusin ang magandang laban. Huwag sumuko, huwag kang bumitaw, huwag pabayaan ang pananampalataya. So, para sa atin din yan.
yung payo ni Jesus dyan sa mga taga Philadelphia na sinasabi dito na huwag tayong sumuko, na huwag tayong bumitaw sa Kanya, at huwag natin pabayaan yung pananampalataya natin. So next, throughout Scripture, we are encouraged with this admonition. So application, what are some practical ways to hold fast? So ano yung mga practical ways para tayo ay mag-hold fast? May naisip ba kayo? Practical ways. Nagutom na ako. Ay, naka-mic muna. So, ayan. Sige, pag-isipan nyo. So, number 4 na tayo agad. Gugutom na ako eh. So, verse 12. Ayan, malapit na. Isang verse na lang. Ang magtatagumpay. Yan. Ang magtatagumpay daw. So, sino mga magtatagumpay? This church faced opposition from the Jews. In name, ha? Yung mga sinasabi lang na sila ay Jewish. Hinarap din nila ang tukso sa kanilang sarili na huwag nang kumapit sa Diyos. Ayan. The church faced opposition from the Jews. Ayan. Nakaranas sila ng pang-uusig sa mga Jews. Hinarap din nila ang tukso sa kanilang sarili na huwag nang kumapit sa Diyos. Kasi may mga pagkakataon, di ba, na pwede tayong bumitaw sa Diyos. Di ba, may mga ganong pagkakataon na pwede tayong bumitaw sa Panginoon. So, sana hindi tayo bumitaw sa Panginoon. Ang sinumang mananampalataya ay maaring mapagod o maging kampante. At iyon ay maaaring maging sanhi ng pagsuko ng isang mananampalataya. Ngunit, binibigyang daan ni Kristo ang kanyang mga banal na magtiyaga at kumapit ng mahigpit hanggang wakas. Yung sinasabi dito, ang magtatagumpay. So, huwag tayong susuko. Kaya natin yan, magtatagumpay tayo, guys. Bilang Kristiyano, maaari tayong makaranas ng maraming pagsubok. Di ba paulit-ulit yung mga sinasabi dito na lahat tayo ay makakaranas ng pagsubok. Paulit-ulit din na sinasabi dito na huwag tayong sumuko sa mga pagsubok na yon. Kasi nga may reward, may reward daw. So gagawin kong isang haligi, gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas doon. This promise is similar to the principle in Ephesians 2 verse 19 to 22. So, tignan natin kung ano yun. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So yun yung sinasabi sa Ephesians, na maaari tayong maging isang haligi sa templo ng ating Diyos. Ang isang haligi, alam niyo ba yung haligi? Yan, pundasyon. Ay isang bagay na mahalaga. So, mahalaga yung pundasyon. Kasi nga, sabi dyan, gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. So, mahalaga yung position na yon. Yung poste, pagiging poste. Sige, mahalaga yon. Nagsisilbi itong pundasyon ng pagsuporta sa buong gusali. At sinabi rin ni Jesus na hindi siya lalabas doon. Sabi dyan, di ba? Kaya ang pangakong ito ay nangangahulugan na ang mananampalataya na mananalo o mananatili hanggang wakas ay magkakaroon ng matibay at mahalagang papel
sa templo ng Diyos. Ang pangakong ito ay may kaugnayan din sa simula ng mensaheng ito, kung saan sinabi ni Jesus na siya ay may susi at nagbubukas ng pinto. Doon sa mga naunang verse. Kaya't ang mananampalataya na nananatiling tapat ay nasa kanyang kaharian at hindi lamang tayo makakasama dito, ngunit magkakaroon tayo ng mahalagang papel para tulungan o suportahan ang iba dito. So ayun, meron tayong mahalagang papel. Bibigyan tayo ng mahalagang posisyon ng Panginoon sa kanyang kaharian kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya at naglilingkod. Kung tayo ay nananatiling nananampalataya sa Kanya at tayo ay mananalo or mananatili hanggang wakas. So ayun, magkakaroon tayo ng mahalagang papel sa Kanyang kaharian. At isa pang mahalagang bagay na kailangan nating gawin ay yung suportahan yung iba. So, magsuportahan tayo, guys. Suportahan nyo naman ako. Hindi. Magsuportahan ng bawat isa. So, ano bang papel mo sa church? Ano bang papel nyo sa church? Kayo ba ay lengthwise? Charis. Hindi. Kasi ang tahimik nyo eh. Ano papel nyo? Kung naisip nyo, anong papel nyo sa church? Kayo ba ay may papel? May papel ba kayo? May papel ba kayo dito sa church? O pumapapel ba kayo? Pumapapel. Aray ko. Pumapapel. So, siguro naman lahat sa atin ay may papel dito sa Panginoon. At meron din tayong papel dito sa church. Yung papel ay yung membership. Sorry. Joke lang. Hindi, yung papel natin sa yung mga ministry natin. Ha? Oh, yung mga role. Kasi hindi nyo ba naintindihan yung papel? Paper. Kung ano yung mga, sabi niya, role daw. Kung ano yung mga role natin dito sa church. Kung kayo ba ay may mga role. Kayo ba yung lead actress? Hindi, ganyan, joke lang. Hindi Si Bel kasi. Yeah. Nasisip. So, ayun. Ang bawat mananampalataya ay may malaking halaga sa kanyang paningin. At ang bawat mananampalataya ay may mahalagang tungkulin. May tungkulin tayo ngayon sa simbahan at mananatili pa rin tayo sa walang hanggang kaharian. So, alam niyo ba yung mga tungkulin niyo? Alam niyo ba yung mga tungkulin niyo sa ating simbahan? So, very good. Ayun pa pala. So, next, pakinggan. Ayan na, verse 13 na tayo. Ay, hindi pala. May isa pa pala. Hindi ko nasabi. Ayun. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. So, Jesus says, 3 things will be written on the one who conquers, the name of God, the name of the city of God, or the New Jerusalem, and the name of Jesus himself. Writing his name on the saints is a reminder of his ownership of them. He is our master, and we are his subjects. It also shows his protection as our king. He will protect us, preserve us, and watch over us. And writing the name of the holy city shows us that we belong to it. So, ano pa? Tubig nga. Sorry guys. Ang sakit eh. Sakit ng lalamunan ko. Ang
pagsulat ng kanyang pangalan sa mga banal ay isang paalala ng kanyang pagmamayari sa kanila or sa atin. Salamat. Siya ang ating guro at tayo ay kanyang mga sakop. Ito ay nagpapakita ng kanyang proteksyon bilang ating hari. Poprotektahan niya tayo, iingatan at babantayan tayo. At ang pagsulat ng pangalan ng banal na lungsod ay nagpapakita sa atin na tayo ay kabilang dito. Ayan, nakasulat dyan. At ang pangalan ng kanyang lungsod, isusulat din daw. Susulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. At ang pagsulat ng pangalan ng banal na lungsod ay nagpapakita sa atin na tayo ay kabilang dito o belong tayo doon. So ano ba yung Holy City? Ano ba yung sinasabi dito? So yun yung Holy City. Yung kingdom ni God. Yung kingdom ng Panginoon, which is yung heaven, di ba? A simple way to say this is that believers are members of God's family and of His kingdom. So, members na ba kayo ng God's family? So, ayan. Sana lahat tayo ay maging miyembro ng kaharian ng Panginoon. So, reflection, how does this truth affect you? It gives us security and comfort. Sa John 10:27-30. Ayan, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama at higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. So, once na kay Jesus na tayo ay sa Kanya na. Tayo ay Kanyang mga lingkod na. So, nagbibigay iyon sa atin bilang mga Kristiyano ng comfort na kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon or nanampalataya sa Panginoon, tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Bibigay siya sa atin ng security and comfort. Ayan na. Verse 5 na. Ay, hindi na bago. Verse 5, pakinggan. Verse 13. Ay, verse 5, ano pala, point 5. Pakinggan or hear. Sa verse 13. Ito sa verse 13, maikli lang to. What is the Holy Spirit saying to you personally in this letter? So, anong nararamdaman mo sa letter sa Philadelphia? Ikaw ba ay kagaya ng taga-Philadelphia? Ikaw ba ay mahina pero nananatili sa Panginoon? Ikaw ba ay ganon? Or ikaw ay hindi ganon? So, it depends on you kung ano kayo. Kung taga-Sardis ba kayo, taga-Smyrna, taga-Ephesus. So, ayun. So, ating application sa verse 13. What is the Holy Spirit leading you to do in response to this letter? So, ayun. Yung ating application dyan. Pa-question siya yung application. What is the Holy Spirit leading you to do in response to this letter? So, yun lang. Thank you, guys. Sana may natutunan kayo kahit puro kalokohan. Actually, hindi ko siya masyadong na-review eh. Kasi nga busy ako kanina. So, salamat sa mga tumulong sa akin kanina. Thank you sa inyo, guys. I love you all. Sorry guys, medyo sabaw. Kasi, ang dami kong iniisip eh. Ang dami iniisip. Sige na, go. Ayan. Sige, let's pray.
So, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon sa tulong mo Panginoon na binigay sa akin, Panginoon, na maibahagi sa kanila yung salita mo kahit binasa ko lang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kaalaman na binigay niyo sa akin, Panginoon, na maihayag yung iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga tengang nakarinig, Panginoon, at sa mga puso, Panginoon, na nagbukas nito para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong letter sa Sardis, sa Philadelphia, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay mahina, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na magpatnubay sa amin, na harapin ang anumang mga pagsubok na aming harapin pa, Panginoon, sa hinaharap. Patuloy namin pangahawakan, Panginoon, ang mga pangako mo sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na naririto, Panginoon, na handang makinig ng iyong salita, Panginoon, at patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming patnubayan at ingatan, Panginoon, sa mga susunod na araw, Panginoon, sa sa kanilang mga pag-aaral, sa pagtatrabaho, Panginoon. Patuloy niyo pong samahan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, sa hapon na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Lord, sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa akin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po akong palakasin at palaguin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa aking buhay, Lord God. At maraming salamat, Lord, sa provisions na pinagkaloob niyo po sa akin, sa amin, Panginoon, na makapaghanda, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong dakilang katapatan sa amin, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan.